and the private sector group na kinuha nila. Amazing yung ginagawa. So hopefully sa labor magawa natin. Mayan. Given kunwari magkaroon ng labor commission na gusto nyo na pinopropose nyo, what happens to the legislated wage hike? Magkakaroon pa rin po ba? At magkano po, sir, yung living wage? Kasi yun nga ang problema dun sa legislative wage hike. Hindi magkaroon ng consensus. O mapasa ng House, hindi mapasa ng Senate. Mapasa ng Senate, hindi magpasa ng House. Sino naman ang pumasa ng mataas, ina-accuse ng kabilang House, nagpapabango lang kayo sa labor, pero hindi naman kaya yon. Then when you talk to the business sector, they talk in general. In general, hindi kakayanin ang ganito, di ba? So the labor com will not talk in generalities. It will come out industry specific. Magkano talaga ang sahod sa Japan, sa Thailand, sa Vietnam? Bakit ang Vietnam nagawa to? But that's why I included NEDA and DTI. Kasi, for example, sabi mo yung living wage, kasama dapat sa living wage mo is education ng mga anak mo, health ng buong pamilya. Pero kung maayos naman natin ang PhilHealth at tunay na zero billing, hindi ka naman dapat gumastos na sa wage mo. So I do agree that when you talk about the living wage, hindi lang natin pinag-uusapan yung employer at yung employee. But ganun din, for example, man, di ba? Sa atin, sabi nila, di ba, yung Chinese Filipino, but around the world, even the Indian descent, tayo lang yung ano trabaho, sila ano negosyo, Di ba? But in those countries where they ask ano negosyo, meron silang matatap na kapital pwedeng mangutang sa atin kasi yung utang 5-6 Di ba? Mabuti pa yung Phil-Chi na Filipinos yung Filipino-Chinese. Kapag kapwa ka Filipino-Chinese, may scholarship, may utang, kung halimbawa Filipino-Chinese ka, sumali ka sa grupo nila, nagbebenta ka ng bottled water, yung isang nila supplier, hindi Filipino-Chinese, pag sinabing, ipantay mo na lang, I'll give you an opportunity. So, walang government program, or at least hindi effective, kung saan yung small entrepreneur. So, ngayon, lahat nasa ayuda na Diba? So, you have 600 billion in ayuda, but you don't have much projects. Halimbawa, paano yung kalenderya maging restaurant? Or paano yung sari-sari store maging mom and pops or maging 7-Eleven, di ba? So, the living wage is more than just magkano yung sweldo. It's a comprehensive look at ano ang gastos ng bawat pamilya, di ba? Sorry, isa na lang po. So you're still pushing for a legislated wage Yes, hike. yes. So ang role ng Labor Commission will supply specific data to Congress? Ganun po ba? We'll come out with a consensus of ano talaga ang living wage and ano naman ang part ng empleyado, anong part ng business sector at anong part ng gobyerno dun sa mga part na hindi dapat sa wages mo nang kunin. 'Di ba? So kahit sabihin ko sa iyo 2,000 per day. Kung ikaw magbabayad nung tuition ng anak mo, kung lahat ng health services, pati bakuna, hindi libre, kung ma-hospitalize si lola, ikaw magbabayad o may maintenance, di ba? Pero dun nga pumapasok ang DTI at saka NEDA. Na, sige, kung ito ang kaya ng business, ito ang kailangan, ano yung support ng gobyerno para nga may living wage ka talaga. And the other thing is to come up with a real living wage. Kasi yung nilalabas ng NEDA parate, it's unrealistic, di ba? I mean, ilan sa inyo nag-interviewed people or with activist groups, di ba? Gagawin nyo yung sinabi nilang amount. Pag sinabi lang 12,000, bibili kayo ng grocery o bibili kayo ng bigas, hindi talaga kasya di ba? But again, as I said, hindi naman tayo na type of society na cold-hearted capitalist na kung saan yung wage mo lahat ikaw na. May mga factors doon, 'di ba? So kaya yung presyo ng kuryente, presyo ng tubig, yung ngayon nga hindi pa presyo ng internet pinag-uusapan, yung quality, 'di ba? Kasi realistically, kung maganda internet sa iyo, may e-commerce, may e-consulta sa health, yung education, katulad ngayon, sobrang init. Pero pag sinabi mong, sa bahay muna kayo, internet, karamihan naman ng mga bata, hindi rin makafocus sa bahay. Wala ring internet, wala ring gadget, di ba? So the labor com will be more comprehensive, di ba? Sir, how do you intend to pursue this initiative? Bill, I'll file the bill on Monday. Kinoconsult ko lang kung sinong gusto sumama. But si Senator Pia, nagpalitan kami ng ideas yesterday. But yung inspiration ko talaga yung success ng EDCOM. Ang kaibahan lang sa EDCOM, it's a congressional commission.
I want an executive legislative. Kasi kahit anong ganda ng proposal natin, pag ayaw ng executive, ipavivito sa Pangulo. So, wala rin mangyayari. But if everyone na agrees, so if the Labor Com agrees, eto ang amount, each Filipino should be getting, let's say, 25, 30,000 a month. But ang obligasyon ng gobyerno, eto, may student loan, may free ganito, sa health, dapat may ganito, etc. So, dapat yung amount na sinabi na yung kasya. Kasi pag ikaw naman laborer, di ba, wala naman diferensya sa iyo ang 20 at 50,000. Kung yung 30,000 na yun, may sasagot. Diba? So kung ang gastos mo sa gamot a month is 5,000. Pag sinabi ng employer, I won't give you the 5,000, but sagot ko yung gamot. Or sabihin ng gobyerno, hindi namin i-increase, pero yung 5,000 na yan, sagot nung ano. Diba? So that's one aspect of it, yung need. Of course, there's another aspect, yung mobility mo, yung career mo. Diba? Hindi naman pwede pagka blue collar ka sa ating bansa, parati kang lower class, parati kang saling pusa. That's what I'm saying. Bakit sa ibang bansa, ang chef, ang waiter, chef naman sumikat lahat ngayon, but I'm talking about basic cooks, diba? Yung accountants na hindi tapos ng accountancy pero nagpapatakbo ng small business, taxi driver. Bakit sa ibang bansa, they have a decent house, nakakapag-aral yung mga anak, hindi sila isang kahig, isang tuka. Bakit sa atin, isang kahig, isang tuka sila? Di ba? Sir, hindi kaya maging duplication ng trabaho ng DOLE and then yung binanggit nyo, the regional wage board? Ang problema nga, walang nangyayari. I mean, 30 years na ako nasa politika since 98. So, 27 years na ako sa Congress. Nagkaroon ba ng tunay na living wage? Hindi. Ganun din, tignan mo lahat ng major changes natin sa education except K-12 na it's a major good change but it's also a major headache and problem. But most of the reforms came from EDCOM 1 and 2. Kasi iba talaga yung hindi lang congressman at senador at hindi yung nagdidebate yung Malacanang at saka yung yung Congress. Iba yung magkasama tapos may consensus na doon. So if the 3 congressmen, 3 senators, 6 people from small businesses, labor, and then the 3 or 4 cabinet members agree, basically, yun na yung BICAM mo eh. Di ba? Meron ka na. So we might not all agree sa amount that they come up with, pero at least may movement. So like right now, kung hahatiin ko kayo, sige, debate tayo kung kayang additional 200, 300, or additional 500. Half of you will say kaya, half of you will say hindi. Pero when I say, sige, sinong may kaya o hindi? Kaya ba ng mga 7-Eleven or magsasara yun? O kaya ba ng San Miguel Corporation? Kaya ba ng Meralco? So may debate tayo eh. Pag sinabi mong hindi kaya ng Meralco, sandali lang, kakasabi mo lang, better first quarter, 10%, billion ng ano. O, pag sinabi mo namang hindi kaya ng mga 7-Eleven, malay ko ba kung ano yung nila, yung labor cost nila, di ba? Sir, other issue. Nag-participate kayo actively dun sa investigation ng Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay former President Duterte. Are you convinced dun sa findings na it is politically motivated and then dun sa recommendation na imbestigahan ng ombudsman ng ilang executive officials including the OJ Secretary, the ILG Secretary, and others? Honestly, I'm still reviewing. Media reports pa lang, hindi ko pa nakikita yung report. May sarili ako mga observation, but as I told you, I want to remain independent in the sense na tama-tama, mali-mali, and not partisan. But ang main focus at concern ko ngayon is maging malinaw na kahit sinong Pilipino, yan man ay nasa progressive group na kaliwa, yan man ay nasa kanan, katulad nila Senator Bato, ay hindi pwedeng basta't pick upin at i-export. Kasi mag-export ka nga ng goods sa Pilipinas, may permit ka pa eh. May dadaanan ka pa eh. Pero ang Pilipino, pag in-export mo, pwedeng ganun na lang. Yun ang main concern ko. Kung magkakakonsensus, yung sinasabi kasing hintayin natin Supreme Court, yes, in far as that is the law. But the government can make a policy decision. The executive can say na, from now on, pag any international group ay gusto nilang padala sa kanilang bansa, ay kailangan dumaan muna sa local court, i-validate yung warrant, tignan kung may probable cause, kung crime dito din yung crime na sinasabi nila. Yun ang mas focus ko ngayon. But give me a few days to read the report and to look into all of it. I mean, I made my views naman known
ah,